Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brielle Chloe Eldelco at nais kong ipahayag ang aking talumpati na pinamagatang hindi patas na serbisyong pangkalusugan. Narito tayo ngayon upang talakayin ang isang napipintong issue na may malalim na epekto sa ating lipunan. Ang patakarang pambayad muna bago asikasuhin sa ospital. Isa itong usapin na nagdadala ng maraming tanong at pag-aalinlangan, hindi lang para sa mga nasa sektor ng kalusugan, kundi pati na rin sa bawat mamamayan na may karapatang magkaroon ng sapat na serbisyong medikal. Sa ating bansa, ang kalusugan ay itinuturing na isa sa mga pangunahing karapatang pantao, ngunit sa kabila nito, tila ba mayroon tayong bagong hamon na kinakaharap, ang pambayad muna bago makakatanggap ng sapat na serbisyong pangkalusugan. Ano nga ba ang kahulugan ng patakaran na ito at paano ito nakakaapekto sa ating lipunan? Una, ating alamin kung ano ang mga posibleng epekto ng ganitong patakaran sa ating mga mamamayan. Sa pagtanggol nito, maaring sabihin ng ilan na ang ganitong sistema ay nagbibigay ng insentibo sa mga tao na maging responsable sa kanilang kalusugan at maging maingat sa kanilang pamumuhay. Gayun din, ito ay maaring magsilbing proteksyon sa ilalim ng ating pampublikong sistema ng kalusugan mula sa pang-aabuso o sobra-sobrang paggamit ng serbisyo. Ngunit sa kabilang banda, maaari rin nating pagtuunan ang aspekto ng kahirapan at kakulangan ng kakayahan ng ilang tao na makapagbigay ng agarang pambayad para sa kanilang pangangailangan sa kalusugan. Ang ganitong patakaran ay maaring maging sagabal lalo na sa mga pamilyang may kakulangan sa pera na maaring magdulot ng pag-urong sa paghahanap ng agarang tulong medikal. Kung ating babalikan ang layunin ng ating mga ospital at serbisyong pangkalusugan, ito ay dapat na maging accessible at available sa lahat ng mga mamamayan anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang sistemang pambayad muna bago asikasuhin ay maaring maging hadlang sa pagtupad ng layuning ito. Ngayon, nais kong iparating ang isang mahalagang tanong. Paano natin masusukat ang halaga ng isang buhay? Hindi ba dapat nating ituring na mahalaga ang bawat buhay anuman ang estado ng isang tao sa lipunan? Ang paggamot ng may sakit ay hindi lamang para sa may kaya kundi para sa lahat. Sa ating pagtalima sa mga prinsipyong ito, marahil ay maaari nating balikan ang ating patakaran at tingnan kung paano ito maaring mapabuti o mabago para mas mapanatili natin ang katarungan at kahalagahan ng bawat mamamayan sa ating lipunan. Sa bandang huli, ito ay isang hamon para sa ating lahat na magsilbing boses ng mga hindi kayang magsalita at itaguyod ang isang sistema ng kalusugan na naglilingkod sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Maraming salamat po.